Maayong buntag, kanatong tanan. Blessed morning indeed sa matag usa kanato. And nini nga higayon, simba na ta padayon sa Ginoong Dios pinaagi sa iyang pulong. Simba ta sa pagtuon, sa pagbasa, pagpamalandong sa iyang balaang pulong nga gibilin gihatag niya nganhi kanato. Nagyapon ta sa atong series nga Godly Confidence in Times of Crisis. Nang realidad sa kinabuhi, regardless sa edad, batanon, adult, hamtong nag edad, nanas kahaponon sa kinabuhi, regardless of status, financial status nimo, regardless sa imong academic status, human ba kag eskwela, nag-eskwela, or unsa asa ka karon nga season sa kinabuhi, there's always trouble. Moabot. Something trouble. Sitwasyon wherein maglisod ka, sitwasyon wherein makawat ang kalinaw, sitwasyon wherein magpanglingo ka. Ingani din ang kinabuhi. So regardless asa ta nga season sa tong kinabuhi, kini moabot ug moabot gyud. And what do we need to do? We show godly confidence. Niini nga mga higayon. Sa ning godly confidence, muning buhi, nagtubo, aktibo nga pagtuo nga naa ang Ginoo. Naguban kanato, nagkuyog kanato, nagsustain kanato. Gani last week, we have learned nga we are being sustained in times of trouble, pinaagi sa kalinaw nga andam ihatag sa Ginoong Dios nganhi kanato. Karong kabuntaga, ang topic nga atong paghisgutan, how to have godly confidence in times of trouble, simply by not being worry. Or do not worry. Ayaw ka balaka. Now, it's easier said than done. Kaning di mo balaka. So, pinaagi sa pulong sa Ginoong Dios atong tanawon unsam ni. Saon man para di ko mabalaka. Unsa may tambal niini? Unsa may kabubuton sa Ginoo sa dihang ang trouble moabot sa kinabuhi? Ako ba mag-worry? Ako ba mabalaka pag-ayo or nakoy laing buhaton? So kana atong mga hisgutan karon. So let's continue to trust in the Lord nga giyahan ta niya siya makigstorya kanato munang mga isa tagiya through prayer. Kampo ta Ginoong Dios as we study your word, your holy word. We believe o Dios nga mong kaugalingong pansabot will fall short sa pagtugkad niini. Munang kinahanglan namo ang tabang nimo balang espiritu. Kini nga pulong sinuwat nimo og masabtan lang ni pinaagi nimo nang kuyugi mi. Abliha mo hunahunag kasing-kasing sa pagsabot hilabi na sa pagsunod nini nga pulong. And I also pray, O Lord, ngon tayo mong kini nga mensahe masangyaw with clarity, nga klaro kayo para sa nga mensahe para sa imong mga kanakan. Ikaw ang magistorya kanamo, Dios, sa ngalan ni Jesus. Amen. So do not worry. Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Kung atong sugdan sa paghatag og definition, unsam ning worry, unsam ning kabalaka. Now, according to the Bible, kaning worry is kanang drawn in opposite directions. Imagine nimo, kanang kabalaka, mura kag gibira ana sa wala, sa tuo, sa ibabaw, sa ubos. Ingana na how the Greeks define ani nga word. Or to be divided, to be distracted, to be troubled with cares. So maglibog ka ani nga time. Now, sa dihang nag-worry ka, distracted ka, mura ka gibira, diri ba jud ko? Kani ba jud akong buhaton? Kani ba jud akong i-desisyon? Kani ba jud, diri ba jud ko dapita mo padong, mo lakaw? Or dili? So you are being drawn into opposite directions, mura ka gibira-bira. Divided kaayo ka in the way you think, imong emotions, very distracted, and daghan kag mga cares or daghan kag mga kanimitaw mga giatiman sa kinabuhi nga gisigihuna-huna niining pagbati. Now, being worried is more than just an emotion. Agsa ato ning i-brush off lang emotion na nakabalaka. But God Himself is very concerned about this. Ano man, I think ko na siya 300 or 400 times ni gisuwat sa Bible gikan Old Testament to New Testament. Do not worry, do not be afraid. Meaning ing ana ka concern ang atong Ginoo sa langit
niini nga pagbati kaning kahadlok kabalaka. Naangay hisgutan in times of trouble, ngani bata ma-pulled apart bata, ma-divided, ma-distracted bata unsa ang angay ug maayong buhaton. Now, very nice example story about this is katong sa dihang nibisita si Jesus Christ ni Mary ug ni Martha. If you are familiar with this story, sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. So, gipadayon si Jesucristo sa balay nilang Martha. And na siya igsuon, sa pangan si Mary. Hindi ni Mary nga mama ni Jesus Christ who sat in the Lord's feet and listened to His teaching. So, distinct or nindot nga character si Mary diri. Sa pagsud ni Jesucristo silang balay, na siya stilan ni Jesus, naglingkod na minaw. But si Martha, in verse 40, but Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her to help me. Sa initabo, naibisita. So sa si Mary, naminaw ra ni Jesucristo. Now everywhere, si Jesus Christ, bisag asa na mo adto, magsige nagtudlo. And nakot ang attention ni Mary, naminaw siya. Pero si Martha, wala siya time maminaw. Busy kay siya, siguro sa pagluto, sa paghatag og makaon sa iyang mga bisita, paglimpyo sa balay. Ano yung siya, Lord, do you not care nga ako ra isa diri nang limpyo? Nargod na akong igsuon nga tabangan ko. Distracted kayo si Martha at this time. But unsay tubag sa Ginoong Dios ni Jesucristo sa iya, Martha, Martha, you are anxious and troubled. Ano balaka man ka? Ano worried mga ka Martha about many things? One thing is necessary. Ano siya? Dili angay ang kabalaka, but kini ang angay yung buhaton. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. Unsa ang gipili ni Mary? Muadto sa kiliran ni Jesus. So nay gusto itudlo diri ni Jesus Christ adto kang Martha. Away mong igsuon nga nawa ni nabalaka, nas akong kiliran na minaw. You are so distracted with many things. Busy ka pagpakaon, pag-atiman namo, pwede mo gyud na unya ra, paminaw sa nako, diri sa akong kiliran. That's what Jesus Christ is trying to tell to Martha. Pero si Martha is very distracted. So that's the image of being worried. Malimot unsay maayo, unsay sakto, unsay angayang buhaton. Sa dihang kita mabalaka. Gani daghang moingon nga kining kabalaka ang mga gagmayng butang himong dagko. Sa dihang mabalaka ta ang mga gagmayng problema himo na tong dagko. Sa dihang mabalaka ta ang mga problema nga nara gyud tay solusyon dayon madugay pa. Kay mas giuna nato mabalaka, mas giuna nato ma-distract kaysa mangitag paagi. Kaysa moadtos Ginoong Dios. Ngayon, sa mga buhaton ni Lord. Gani na ini na isa commentator sa Bible describe about aning worry nga murar daw ni kanang naglingkod kag rocking chair. Familiar mo ng rocking chair? Kanang tang magtuya nga lingkuranan. Nga it will give you something to do daw, nakay buhaton, pero wa jud kay maabot. Ngana nang kabalaka. Nakay gisiguna-huna, pero wa jud kay maabot anang sige kag kabalaka. And by the way, worrying is an indication nga we think that God cannot take care of us. Ang misayon, kining kabalaka, isa ni ka puntos imong kinabuhi wherein paminaw nimo di ka kaya at timanon sa Ginoo diha nga bahin ug asa ka na balaka. Balaka ka sa imong finances, sa imong pagtuo di ka kaya at timanon sa Ginoo dira dapitan, balaka ka sa imong panlawas. There's one song akong dunggan nga how he faced worry, ningon siya nga, even if God will not meet what I need, I will still praise Him. Anuan, di man gud kitang in control sa tanan, muna mabalaka ta. Pero kay di man day kitang in control sa tanan, ang kabalaka nato, way mabuhat ug way madungag. Sa atong passage na sugod sa verse 25, and gisugdan gani sa therefore, or sa laing translation, for that reason, meaning, nay nag-una nga idea, then gitapos dining passage, nga nato na ang idea nga nag-una, nga giwali ni Kristo Jesus is the idea of
servant and master. Sa 24, 25 ta nagsugod. You cannot serve, no one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despair the other. You cannot serve God and money. Now, ay niabot sa passage nato karon, naghisgot si Jesucristo about serving, about a servant having a master. Na nagsulti si Jesucristo sa mga followers, mugi ang pinakaunang audience nini nga mensahe about sa pag-atiman sa amahan. So nag-ingon siya nga dili necessary sa mga katawhan sa gingharian sa Dios nga mapunog kabalaka about silang physical needs. And that's what is very evident, very present kayo sa tong panahon karon. We are very concerned with our physical needs. Nga atong tibok simana dira na nagtuyok-tuyok unsa kong kaunon, unsa may akong imnon, unsa may akong mabisti, unsaon man para ma-meet ni nako. Nawa ni pod nagtudlo nga di nato nauna-unaon. But to the point nga distracted na ka, to the point nga malimot na ka sa Ginoong Dios, di na maayo, and that's what this is pointing about. Munang niingon si Kristo Jesus, og puno kag kabalaka nining money, which is what we need, di nimo kaya pangalagaran ng Ginoong Dios. Nawa siya niingon nga it's hard to serve God and money. Siya niingon nga it's difficult to serve. You cannot. Basta imposible. Pili ka sa duha. Pili ka sa imong physical needs or sa Ginoong Dios. Pili ka sa imong mga wants diri sa kalibutan or sa Dios. Di pwede 50-50. Gi-point out ni Kristo Jesus sa iyang mga follower, live for money and pleasure, muna sa sunod, and you will be overwhelmed with worry. And siya, live for God, be a servant of God, there's no worry. So Jesus gives several reasons dayon pagsunod ngano di angay mabalaka ang mga katawhan nga nangalagad kaniya. Ngano unang rason, there's a heavenly Father. Now, wa pa ko sa point nga naibatang yatiman nga may ono. But ever since nisud ko sa marriage, I've seen the heart of a father. Mas nasabtan, mas nakarelate ko, especially kay I have a father nga distant or layo ko, di ko ako sa iyahan nagtubo. So panagsa, when I read the Bible about Father, di kay ko ka-relate. And I think most of us, makaingon po nga bitaw no, lisod yun ni relate ng Heavenly Father. One thing I knew, I learned over the past weeks, past months, nga ang Father day always nagtanaw unsayahang matabang, unsayahang mahatag, unsayahang care, attention nga pwede mabubo sa pamilya. So may unang rason gihatag ni Kristo Jesus sa iyahang mga tinun-an, ngano di angay mabalaka, nahilangit nung amahan. Gani another part of the Bible, ningon si Kristo Jesus, atong mga earthly fathers are not perfect. They are sinners. But they are giving their best, maningkamot sila, mahatag unsa ang maayo silang mga anak. Nga sa dihang mangayo og pagkaon nilang anak, ug unsa silang mahatag ihatag. Now ang mga dili pa na perfect nga mga amahan diri sa kalibutan, how much more our heavenly Father? In verse 25, therefore don't tell you, do not be anxious. Ang word nga anxious, the same ra na sa word nga worry. Karon ang word nga ang anxious murag sige nagbalik og gamit, anxious kay ko ani, anxious kay ko ana. Pareha ra gid na sa word nga worry. Unsay mga common things daw nga gikabalak-an based on this verse? Food, water, life, your body, safety, security, health, clothing. Now there's so much more than that pagyud. But sa verse kana lang atong kita sa atong panahon sa atong context diri sa Pilipinas, daghan pagyud. Mabalaka ta sa dagan sa ekonomiya, mabalaka ta how our government leaders are handling our nation, mabalaka ta sa tong trabaho, mabalaka ta sa tong pag-eskwela, daghan kayo tag gikabalakan. Yan ingon si Jesucristo nga, if you are serving God, I tell you, do not worry about those things.
Na kanang do not worry dira, kanang do not be anxious. Now it's written in a form of command. Sugo. Sugo mismo ni Kristo. Ug bayon tag sugo, ug di nimo buhaton, meaning nakasala ka. So ang mga Kristohanon di ay mo ni pinaka most committed sin, worrying. Laing mga preachers no mutawag ani nga daghang mga Kristohanon nga murag way Ginoo, puno og kabalaka. Daghang mga Kristohanong maingon, Lord, imuha na niya akong kinabuhi, akong gisalig kanimo akong kaluwasan, pero when it comes to their physical material needs, mabalaka dayon masupply ba sa Ginoo. Mga hadlok dayon kaya baka ni ihatag sa Ginoo nako. Ang makapunta na ka, di mo ko angay mabalaka ng mga butanga. Importante man na. Importante man ang pagkaon, importante man ang bisti. Importante man nga ako'y balay, importante man nga ako'y tubig nga mainom na di mo ko ni angay kabalakan. Yes, those are important. But dili lang na mao ang kinabuhi. Is not life more than food? The body more than clothing? Maura ba gyud na ang atong kinabuhi? Dira ra ba gyud nagtuyok ang atong kinabuhi sa atong needs, sa mga essentials? Gi-point out ni Kristo Jesus, because while those are valid needs sa mga tao, gipasabot ni Kristo Jesus yung mga tinunan, dili ra gyud kana mao ang imuhang gikinahanglan. And in other parts of John, ningingon si Kristo Jesus nga, I am the bread of life. No man can live by bread alone. Di mabuhi ang tao sa pagkaon lamang, sa tinapay lamang. Na in second half of the verse, giklaro ni Kristo Jesus, kanan yung magkikabalakan, di na maog yung gyud naa orang tumong ngano ikaw buhi. Life is more than food. Life is more than our clothing. Itong tibok simana, itong tibok buwan sa taron, month of September na ta, pila na lang kabuwan, mahuman na ang tuig. Siguro mamalandong ta sugod January, mas kadaghan pa ta na balaka kaysa nagmalipayon. Siguro mamalandong ta sa itong mga kaagi, itong kinabuhi karong tuiga, yes na ang kalipay, pero mas kadaghan ta nga balaka, nga lisang, nga distracted, definition, being pulled apart. Hapit na lang mahuman ang tuig, mas kadaghan taning commit ni ini nga sala. We are very anxious, we are very worried about our life. Now, let's think about it. We are very worried about sa itong physical, itong lawas. When was the last time are you worried about your soul? Yeah? When was the last time you are worried nga wa ka nagmasinugtanon, nagmatinud-anon sa Ginoong Dios? When was the last time nga you are worried nga nalayo ka sa Ginoong Dios? When was the last time nga sa dihang imong nasinati nga wa na kay ampo, wa na kay communication sa Ginoong Dios, na murag nawa ang tumong sa kinabuhi? When was the last time na worried ka nakasingana nga estado sa kinabuhi? Di ba? Very rare kaayo natong mga tao mabalaka diha nga bahin. But when it comes to our physical needs, ang kabalaka sangko din ang atong mga kilay. Nang ningingon si Kristo sa verse 26, tanawang mga langgam, look at the birds of the air. Wa sila nagtanong, wa sila nag-ani, yet your heavenly Father. Ayan siya, yung mga tinunan niyang kasturyan niya, pero inyong langit nung amahan, tanawa, giatiman, gipakaon sila. Ito kayong mga langgam, no? Mga endemic, mga langgam na nga diri sa Pilipinas magita. Wala sila nagtanom, wala sila nag-ani, pero wala sila nangagutman. Ngano? Because our mga anak sa Ginoong Dios, our heavenly Father is feeding them. Gipakaon sila. Ngayon sa i-comparison ni Jesus, di ba nga mas importante kanila? Di ba nga ikaw, ang Ginoo pa'y pastoryon, image bearer man di ka. Ikaw may nagdas akong imahe. Mas importante kanila. Nya sila kung giatiman, ikaw na baka di na ko kaya atimanon. Tanawa sila ang mga langgam. Tanawa na itong si karakter aning mga langgam, di gini mabalaka.
buntag palang daan. Kinsa may mga hilig magadtuhan og probinsya, bukid, di ba? Buntag. Wani nagsining hagay nga unsa man tong kaunon karon? Unsa may atong lungagon? Nahawan tay bugas. Magkanta-kanta pag nini sila buntag palang daan. Wa po din sila nagngangalang nga magpaabot nga asa maning wati, yeah? Early bird catches worm. Basabot nang lihok pud ni sila. They do not worry, yet they try to look for food. And when they're looking for food, our heavenly Father feeds them. Now, i-highlight ninyo pag-ayo. Are you not more valuable than them? Gani in the Gospel of Luke, ang naikuha ni reference nga verse nga tanawa ang mga ravens, ang mga uwak. Di pod sila tagpila ra sila. I forget pila sila ka cents. Ikaw nga mas mahalon pa nila, mas valuable pa nila. Nabantayan ninyo, gitawag na ni Kristo Jesus ang mga naminaw niya, your heavenly Father. Meaning mga pinalit na ni sa dugo ni Kristo Jesus. Kaya nung mo itong stewardship series na to. One part of the series ningon, we have talked about nga, ang value sa usa ka butang is determined by the price nga gibayad ana. Ug ikaw ang nakas Ginoong Dios, kabaka unsay price gibayad sa imo? Dugo ni Jesucristo. The birds, wa nagibayaran sa dugo ni Jesucristo. So mas valuable jud kanila. And one reason nga niingon si Jesucristo di ka mabalaka, nakay heavenly Father. Nakay langit nung amahan who is perfect. Nakay langit nung amahan who is all-powerful, nakailangit nung amahan nga andam og kaya gyud unta kang atimanon. Now the point is not nga so sundon ang nakong pattern sa kinabuhi sa langgam kay compare man. The point is we simply live our lives that is meant of how God wanted us to live or giunsa og para asa ta gi-design gibuhat sa Ginoong Dios, continue living for His glory, di ba? In all things you do it all for the glory of God. Then saligi ang Ginoo nga di kaniya pasagdan. Saligi ang Ginoo nga di kaniya biyaan, di kaniya talikdan. Yes, I think gikan sa Old Testament ug New Testament gi-promise na niya. I mean, it comes also into choosing between money and God. Ningon siya, do not love money. And then you can say, sa diyang atimanon ti ka nga ang Ginoong Dios, ningon, ug nagasaad, I will never leave you nor forsake you. Now one English evangelical pastor, si Corrie ten Boom, ningon siya, look around, be distressed. Diris kalibutan, lingi, tanawang news. Distressing kayo. Look inside, tanaway mong kinabuhi. Awang evil nga nag-surround nimo, tanawa ang mga unsa ka ma-fall short at tubangan sa Ginoong Dios. It's depressing. Pero look at Jesus Christ. Gikan sa langit, ming naog sa kalibutan, gihalad yang kinabuhi. Be at rest. He did that so that you will receive or have an abundant life. So, ang mga langgam gani, who do not know or who do what they were made to do, nagpadayon na sila, unsang kuan, nga gilawgan sa Ginoong Dios, giatiman, gipakaon, unsa na bakahayang mga anak, iyahang mga image bearers, iyahang mga ambasador nganhi sa kalibutan. Now, this is not teaching ug nakas Ginoong Dios, wa nay mga rason para ikaw mabalaka. This is teaching nga sa dihang ang rason nga ikaw mabalaka mo abot, pwede ra gyud ka nga to be at rest. Ngano? Because you have a heavenly Father. Kaduhang rason ngano nagingon si Jesucristo nga ayaw ka balaka, it's because worry adds nothing. Sa may madugang nga ng kabalaka. Gani na mga moingon nga majority or 90% kuno sa itong mga gikabalakan, wala nangahitabo. Una, imagine ako itong sa ito yung mga last gikabalakan, mo ba yung nahitabo? Hilabin na ka ng mga way beyond our control. Di na ito kaya kontrolon. Nahitabo ba? Di ba? Wala. Okay, worry adds nothing.
And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Now, ang pangutana, unsa may ma-accomplish sa dihang ikaw magsigig kabalaka? Hapit ng exam, instead of magtuon, estudyante, nagsigag kabalaka with exam, wala ko kapawa ni, absent ko pagkuha na ni. Unsa may ma-accomplish siya na kabalaka? Trabahante, late na, nakamata ka niya, nagsibag, hinuktok, late na yung gano'n, imbis muliho ka. Traffic na kayo, imbis dapat, nagsayo, gidunta ka. Nanti sa kaniyang kabalaka, muna itong isa sa pinaka-paborito buhaton in times of trouble. Nahan, di kita mo duel ni ini, nga action. Ganahan di kita, ambot ngano drone kita nga mabalaka. And it's really refreshing teaching ni Kristo Jesus. And God knows that. We are very drawn or attracted kay ta, ma-anxious, mabalaka ni ining kinabuhia. Naging ayaw kabalakang worry adds nothing. Worry accomplish nothing. Gani ang gihimong example niya dira, lifespan. Kinsa may madungagan ang kinabuhi sa dihang magsikabalaka? Madungagan ba yung kinabuhi niya na? Di ba, ang pasabot ni Jesucristo, gidetermine naman ang hangtod kanus sa kakutob sa kalibutan. Nasayod naman ang ginawa na. So mabalaka kag sadi, wa na mabuhat na yung kabalaka. Bahalag, sangko pa nas langit imong kabalaka, wa na madugang sa imuhang kinabuhi. Muna point out ni Kristo Jesus, dirigani si Job knows that. My life, my days are determined. Munang mawa man sa kong tanan, di ko mabalaka. Kay naa sa Dios ang tanan. Ingon si Job. Now God is exhaustively sovereign. Umingog sovereign, siya nagkontrol sa tanan, nas ubos, nasa ilawom niya ang tanan, na-determine na niyang unsay nas unahan, kabaw na siya unsay mahitabo sa unahan, muna nag-ingon siya, sa karon padaan, undangan yung kabalakay, wa ginay madungag, wa nay mausab, ngadto sa unahan. That means nga, even as we do nga, we should, kanitong sa itong panlawas, sa itong pagserbisyo nga nas Ginong Dios, even unsa may mabot sa itong kinabuhi, let's be confident nga nasayod o kabalo ng Ginoon sa nasunahan. Ug ang kabalaka, di makausab ni ana. Worry changes nothing. Instead, take the whole matter in God's hand. Kinsa familiar sa kantang What a Friend We Have in Jesus? Yeah? Di ba nailain dito, are we weak and heavy laden? Cumbered with load of care, precious Savior still our refuge. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. Take it to the Lord in prayer. Nagsa, di na, niya na i-take to the Lord, ganahan sa ako mabalaka, mag-worry sa ako. And ending, the more we get worried, na-discouraged na ta, daghan na daig naapektuhan, di na takatog sa gabi, daghan na gayog, di dayon, mga maayong thoughts, maclouded atong decision, nga naman, because we're not taking it to the Lord in prayer. So to worry about anything, is pointless, vain. Si Solomon pa, a chase in the cloud, muratag naggukod og aso. Walay kausaban nga madala. Instead of adding a single hour, gani, kaning worrying, mukawat pa ni og mga oras nga pwede gyud ta ma-productive. Pwede gyud ta na yung mga maayong mabuhat. Right? Ningingon si Jesucristo, di gyud madungagan yung kinabuhi ng sige kabalaka. In fact, mas makwaan pag gyud natong kinabuhi. Now, this has been proven, tested. Ito ang sige kabalaka. Now, according to sa mga nagtuon, bago mo nga, ang tao ko naman si kabalaka, may mga chemical reaction may tabo sa lawas. We are filled with chemicals on daw. Yan itong cortisol level daw. Huwag akong sa'yo, maubos. Sabot, saka ba or maubos? Di ko sure sa term. Pero, kung mapiktuhan na ang level sa itong cortisol, atong immune system, muhina. Munang naisa ka doktor, mingon, wa man kayo tao mamatay sa sakit. Sa kabalaka noon, daghan. Because it's true. It does not add us a single hour, single seconds kinabuhi. Instead, mukawat pa siya sa tuang
kinabuhi. Worry does not benefit us either sa physical, sa mental, hilabi na sa spirituhanong bahin. Gani, if it would affect sa atong mood, then ma-down ta, ma-discourage ta, ug magsitag kabalaka. Wa gyud siya'y madungag nga maayo sa ato ang tagsa-tagsa kakinabuhi. Ningon din si Kristo, why are you worried, anxious about clothing? Tanawa na po ang mga buwak na po himong example ni Kristo Jesus. Consider the lilies or the flowers of the field. How they grow. They neither toil nor spin. Ang kanang toil ug spin silang panahon nun ay pagtahi. Wa sila naghihimo og sanina. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Yang gi-compare din ni Solomon. Familiar mo ni Solomon? The wisest king. And aside sa pagka-wise, tungod sa iyahang pagka-bright, extended kay ang kingdom. Isa ug siya pod probably ang pinakadato nga nahari sa tibok kalibutan up until now. And sa iyang splendor, sa iyahang kadato, ningon si Jesucristo, yet Solomon di niya kaya labuan, yun sa nakupagsanina niyang mga buwak. Sa naa na ni Solomon tanan, handi ning kalibutana, pero di niya kaya labuan, giunsa ni nako pag-atiman ning mga buwaka. Ito yung word nga consider. Nakanang word nga consider, it's like observe or learn. Learn from the flowers. Examine the flowers. Yun sa nanako sila. Stay put ra kay sila sa ilang lugar. Yet when time comes, they bloom beautifully. Nagpundo ra gid na sila dira, rain or shine. Naon sa gikumpara na pud balik ni Jesus diri? The way kaya ka atimanon, balik ganina sa point sa Heavenly Father. Bisan si Solomon na naa niya tanang bahandi, di daw niya kaya labuan how God clothed the flowers. Even Solomon di niya kaya excel. Iningon din siya sa verse 30. But if God clothes the grass of the field, unsay value sa aning mga flower, today alive, tomorrow thrown in the oven. Di permanente, temporary, lumalabay, pila ray kinabuhi anang mga flowers. Sa diyang malaya sunugon. Pero giatiman sa amahan. Will He not much more clothe you? Yeah, isa sa worry na to, clothing. Needs. Oh, you of little faith. Antay mo, kagamay sa inyong pagtuo. Nganong nabalaka man mo ng mga butanga, kagamay sa inyong pagtuo. Gikumpara ni Jesus ang value sa tawo ug sa flowers. Ang mga flowers, kadyotrang kinabuhi, kadyotrang panahon. Pero ang tawo, eternal ang atong value. Natay kalag. Sa dihang mubiya taning kalibutana, di katapusan sa kinabuhi, napay sunod kinabuhi. Giatiman ni Jesucristo ang mga temporary niya nga mga binuhat, how much more iyahang mga eternal nga binuhat. Parang nag-ingon ang Ginoong Dios sa Jesucristo diri tan-awa mga anak. Obserbahi ang mga buwak. Hasta ninduta, colorful kayo. Wa sila naning kamot pag-ayo, wa sila nangabalaka on sa ilang color, on sa ilang itsura. Pero in the right season, in the right time, they bloom because they have been taken care by our Father. Kagamay sa iyong pagtuog mo na yung gikabalakaan. In other words, nakanang "O you of little faith," gimension na sa Gospels 4 times. Ang gisigig adresa ni Jesucristo na iyahang mga tinun-an, iyahang disciples mismo. And every time gimension na ni Jesucristo, it involves sa time nga na-worry iyahang mga disciples. 4 times, na diring isa. Ang isa ka time, katong na sila sa Sea of Galilee, katong na ay kusog nga hangin, na kusog nga mga bawd ilang natagbuan, sa ilang ikabalakan na to, ilang kinabuhi. Kuyog nila si Jesucristo, natug si Jesucristo sa bangka, din kusog ang hangin, din kusog ang bawd, din gisudla na ilang sakayan,
Nanga-worry sila about silang kinabuhi, nangalisang sila. Pagpukaw nilang Jesus, wa baka okay lang ba nimo nga nangalisang na midiri nga mga matay na miskahadlok. Sa gingon ni Jesus pagbarog, "O you of little faith, kuyog man ko ninyo, kagamay sa inyong pagtuo." Gibadlong ni Jesus. And one time katong 5,000, 10,000 ka mga tao silang palibot, ningon si Jesus, pakanon na to sila. Balaka na po ng mga disciples, saan ito pakaon? Pila ni daghan kay tao niya, unsa rin naan na to. "Oh you, oh little faith." Ako may nag-ingon nga pakanon na to sila. Yeah? Nagsama na taga ang mga disciples, dali kita, very reactive kita sa mga mahitabo sa to ang kinabuhi. Now, nag-ingon si Jesus Kristo not "Oh you of no faith, little faith." Naa ang pagtuog, pagsalig, gipili lang nato nga dili mo salig. Munang nabalaka ta, munang little, dili no. Ngano little? Kay naa pero wa gigamit. Lain, si worry, si anxious ang gigamit. Now every time makadungog ko aning "Oh you of little faith," no makahinumdum gyud ko atong isa ka schoolmate na ako sa Bible school. Mao niyahang pinaka-favorite nga phrase God every time mabalaka nami nga hapit ng exam wa pa mi kabayad sa tuition, moingon nito kagamay sa inyong pagtuo. Nga naman background niya, gikan first year graduating na siya that time, wa siya bayad tuition. Nay ni ingon sponsoran siya, pero after isa ka semester gibiyaan na siya. Naabot siya fourth year, more gyud sige kuptan, kagamay sa imong pagtuo. Nang paninglon dyan sa registrar, tuition ni mo. Ingon nito, "Ma'am, Jesus paid it all man daw." Ingon mo dyan nga. Ingon na yung registrar nga, "Ka-Jesus, paday ko maningil, ani." Siya, maghimo, bitaw ko, si tawag anang letter promissory. Maghimo, bitaw ko promissory, ma'am. Pero karon nakagraduate siya, nabayaran tanan niya ang utang. Kaya ingon dyan ko, tinuod dyan bitaw, no? Atong time nga, makatik, baka tag-exam, no? Wala pa tibid bayad sa kuwan. Kaya ito nga time, mudawat rawag promissory ang ETCP. Makainumdon nyo ko niya aning "Oh you of little faith." Kaya mapamatudan yun ang time, when you hold on to your faith, matinudaanon po yun di ay ang Ginoong Diyos. If we look behind sa mga unexpected events sa itong kinabuhi, no, ma-amaze na lang ka, yun sa kapag-sustain sa Ginoong Diyos. If you look back, asa ka sa una, asa ka nagikan, unsay mong kaagi, unsay mong gikabalakan, siguro ma-amaze ka karon. Unsa ang pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. This is the big problem panagsa nato. Mutuo ta sa Ginoong Dios for salvation, but maglisod tag salig niya for physical provision. Tuo ta nga kaya ta dadon sa Ginoo sa langit, kaya ta niya tagaag kinabuhing dayon. Pero panagsa maglisod tag tuo nga kaya providean ang atong panginahanglan next week, next month. Regardless of the needs, physical needs, emotional needs, material needs, spiritual needs. Nagsa, we are so very confident, yes, na ako'y Ginoo. One day, muadto ko sa langit, pero diris kalibutan, muragway pagtuo. Mahadlok, dayon sa dihang, wa na isod ang bulsa. Mabalaka dayon sa dihang, naana ang mga problema. What's the solution? "Oh you of little faith," mo dito sa ingana ang mga time. Now in Romans 10:17, ingon si Paul, "Faith comes from hearing what is told. And what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ." Asa niyo magikan ang faith? From the word of the Lord. The more ta mulayo sa pulong sa Ginoong Dios, the more yun kang angay mabalaka. Wa man kay saad niyang makpanguptan. The more ka nga malayo, the more kang mahimong bungol sa pulong sa Ginoong Dios, the more yung kang gukuron sa kabalaka. So the more nga we do this, we hear, we read, we study, we understand the word of the Lord, the more i-reveal ni sa Ginoo kinsa siya. The more nga ma-reveal sa Ginoo kinsa siya, the more nga way angay kang kabalakan. Worrying adds nothing sa imuhang kinabuhi. The more you do this, the more ma-overcome ang worry. So gitsugdan ni Jesucristo ni nga passage into giving us two reasons nga dita mo balaka. Una, natay Heavenly Father. Ikaduha, na worry adds nothing good sa imuhang kinabuhi.
So instead, nagingon din sa sunod, unsa mo akong buhaton, instead mag-worry. Seek first the King of Kings. Yeah? In verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Seek first. Unaha pagpangitang kingdom. Now, when God says, seek first His kingdom, iyang gusto ipasabot ini, iyang lordship. Dili ang gingharian itself. He's teaching His disciples nga pangitaan ninyo akong Lord, akong pagka-master sa inyo ang kinabuhi. Kung siya niingon nga, seek the kingdom. Seek to enter the kingdom. Seek first the King of the Kings, ang pinakapasabot niyan. And His righteousness, iyang paagi. How to react. How to, unsay mga words nga angay pangsulti, unsay mga actions ang angay ipakita. So seek first His kingdom and His righteousness. Muni active nga pagtinguha nga sundo nimo si Kristo Jesus sa imuhang kinabuhi. Unsa day ang sunod? Unsa ang trabaho ni sa Ginoong Dios? And all these things, unsa ning things katong mga nag-una tong mga needs, dili wants, needs will be given to you. Unsa atong role, atong trabaho? Seek first. Pangitao ng hari, ang lordship, ang paagi. Muya atong role. Panagsa manggod, kinita atong ganahan buhaton. Ganahan ta magsigad sa atong mga needs. Di ta ganahan ani. Iningon si Jesucristo, kani imong buhaton no magsik. Then mo ni ang trabaho sa Ginoo. And all what you need. All what you need, ha? Dili some, dili mga pipila, all ngay mo hanggi kinahanglan. And I've said it before, ang wala nimo karon, di na nimo kinahanglan. Ang naa nimo karon, mao na ang imong gikinahanglan. Unang unsa man imong gikinahanglan, pangayuan na sa Ginoong Dios, og di ihatag ayaw pangluod kay di na nimo kinahanglan. Trust His timing. Trust His will, kay mas nasayod siya, unsay mong gikinahanglan kaysa nimo, kaysa nako. Pwede ka mangayo, kutob sa imong gusto, pero ang Ginoong Diyos, siya ay nakabalo, unsay mong gikinahanglan yun. So, unsay mong trabaho, instead of magsigi ka kabalaka, your job is to seek His lordship and His ways. Then, say trabaho sa Ginoong Diyos, and He will add to you all that you need para mabuhi ka o para makapangalagad ka niya. I love how David says in Psalm 34:10, the young lions suffer want or nailacking silang kinabuhi and hunger. But those who seek the Lord lack no good thing. And mo lions, sa mga image aning lion, mga king of the jungles, mga kusgan yung mighty, strong, full of energy, kusog managan, especially the young ones. Isa sa pinaganahan ng tao ng mga documentary about mga African mammals. Yung mga lion, grabe ka fierce na when they're in their territory. Unsa po ni sila kakusgan. Aningon si David, bahalag unsa sila kakusgan. Mugutom gyapon na sila. And they will still lack. I-compare niya ba? Pero ikaw isip tao, if you are seeking the Lord, you lack no good thing. Kinumdo mo sa diyang kamubatanon, ba? Diba? Mga DC pa edad na to, kusgan kay tao, kaya na to, buhaton tanan, sukol pag isa kadlaw ay kaunay. Diba? Ligon kayo, gahi kay mga bukog, murag di mga balian, kinumdong ko one time, murag na mayabas man siguro ko ato sa Ibak Mindanao. Siguro mga more or less 10 feet nahulog ko. Binaw balik di ko ani. I think I was 13 that time, pero gikan pagkahulog, pagbarog, waray tatsa. Ako karon ka tumihitabo na kuno murag duha ka semana di ko hiloton. Now sa atong pagabatanon panagsa we lack nothing. We think nga we have the time, we have the energy, kaya to buhaton ang gusto buhaton. But ang wa gyud ay lacking, point out ni David, those who seek the Lord, ang wa gid ay gilak. Unsay mga diilak? Good things.
you lack no good things if you search the Lord. Kinumdo mo ni Paul, ngayon siya nga, kabaw ko kinabuhi nga wala, kabaw ko kinabuhi nga abunda, kabaw ko malipay, kabaw ko kaguol. But when I have the Lord, I lack nothing. I'm contented of what I have. Muna gingon ni Paul nga no, because he searches for the Lord daily. So 34, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious about itself. Sufficient the day is its own trouble. Ingon gi-wrap up na din ni Kristo Jesus. Ningon siya nga, ay nag-utanga ang kabalaka sa ugma. Sagdi ng ugma. Not worry about tomorrow. Sagdi ang ugma, balaka siyang kaugalingon. Ningon siya, ayog patya ang ugma, ayog patya ang mong karon sa kabalaka. Sufficient is the day for its own trouble. Ako lang i-wrap up gamay sa story sa 1 Kings 17. Si Elijah, na ipabuhat ang Ginoong Dios sa Yadire, but in this time, famine, tagutom, lisod ang pagkaon. Ang sugo sa Ginoong Dios sa iya, sa verse 12, ang sugo sa Ginoong Dios sa iya, before sa verse 12, yun siya, Elijah, na ko ipabuhat nimo. Pero before that, hapita sa ni, nay balo imong adtuon. Ingna ang balo, pakanon kaniya. So pag adto ni Elijah, kita niya ang balo, ingon din si Elijah, babay, gay kog pagkaon. Yeah, unsay attitude niya ni Elijah no, ra say tawag sa Tagalog, mayabang. Uy, babay, pakanon ako. Nya tagutom atong time, so naingon ang babay, as the Lord your God lives, I have nothing baked. Only a handful of flour, gamay ra gid ang harina nako. And little oil in a jug, and now I am gathering couple of sticks that I may go and prepare for myself and my son, that we may eat and die. Bantayan ninyo, eat and die na ni nga sitwasyon sa babay. Wala na ni food sila. Pero ingon si Elijah, isugo ko sa Ginoong Dios, pakan ako. And pag-abot sa verse 13, iyang gi-emphasize ang pulong sa Ginoo. Elijah said to her, do not fear. Go and do as you have said, but first make me a little cake of it, bring it to me, and afterward make yourself something for siya. Sige, pagluto para sa imuhaw imong anak, pero nahakog pakaon. Yan siya, for thus says the Lord. Ngano unahon ko niyo pakaon, nag-ingon ang Ginoong Dios, the God of Israel. Nga gi-emphasize ang God of Israel, kay daghan kay Dios sa ilang palibot. Nag-ingon ang Dios sa Israel, ug imo kung pakanon, ang harina nga gamay nimo managhana, di na mahurot. Ang kanang mantika nga gamay na nimo, di na mahurot, managhana. Ingon ang Ginoong Dios. So asa gikan ang faith? Faith comes from hearing the word of the Lord. Nya ani nga encounter prior sa pag-ingon ni Elijah ani, wala naman mi. It or die naman among sitwasyon. Pero pagkadungog sa babae sa pulong sa Ginoong Dios, iyang gisunod ang gisulti ni Elijah. Gipakaon niya si Elijah, bahalag gamay na lang sila. Anong say nahitabo? After ato, they ate for many days. The jar of flour was not spent, neither that the jug of oil became empty. Ngano nahitabo to? According to the word of the Lord. Ngano? Ingon na Ginoong Dios. Buhatan ni Elijah at timanon ta mo. Gibuhat sa babay, iya yung sinati ang pagatiman sa Ginoo. Panagsa, when we want to worry, instead of being faithful sa Ginoong Dios, di na to ma-experience ang pagatiman sa Ginoo. Ang pagkahitabo nining iyang saad according to His word. If you want to experience this, unsahon ka pagatiman sa Ginoong Dios, iyag kabalaka, isalig sa iyaha, sandig sa iyaha. Sa pagtapos, Romans 8:32, ang tapusan nini nga verse, He did not spare His own Son, but gave Him up for all of us. How will He not also with Him graciously give us all things? Aningon si Paul diri, wagay niya gilimod iyang anak, iyang nag-inusarang anak, iyang anak nga nas langit, wa niya gikahangol, iyang gipanaog sa kalibutan.
how much more will He not give us all things? Sa po di context aning all things, ang mga needs na pud. Og yang anak gani kaya niya ihatag. Mga ginikanan diri, kaya ba nimo ihatag imong anak sa laing ginikanan? Ya lisod. How much more our heavenly Father, perfect, just, di niya kaya ilimod iyang anak sa mga nagkinahanglunon nga mga tao, sa mga nanginahanglag kaluwasan. How much more ang atong mga needs, ang things that are earthly, material things with grace.